Good news para sa lahat ng mga naghahanap ng valid ID dahil available na at pwede na po ulit kumuha ng postal ID. At ngayon pag-usapan natin ang mga requirements, step-by-step process, magkano ang mababayaran at saang lugar pwedeng kumuha nito. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Ito na ang bago at pinagandang postal ID. Magagamit ang postal ID para sa mas ligtas at mapagkakatiwalaang mga transaksyon. Ang improved na postal ID ay mahirap gayahin dahil sa mga security features nito. Ang lahat ng mga Filipino ay pwedeng mag-apply at makakuha ng postal ID. Wala itong edad, employment, or skills requirements. Ang improved na postal ID ay gawa sa matibay na PVC plastic. Makikita dito ang pangalan, digital photo, address, ID number, at iba pang importanteng impormasyon ng card holder. Bukod pa dyan, may encrypted quick response code or QR code na nakatatak sa inyong improved postal ID. Maaari itong i-scan sa kahit anong smartphone na may downloadable application. At dahil dito, mapapatunayan na genuine ang ID at nasa kamay ito ng tunay na may-ari. Mas pinaganda man at secured ang bagong postal ID, simple pa rin ang mga requirements para sa mga gustong mag-apply. So una sa mga requirements ay yung postal ID form. So kailangan ninyong mag-fill up, mag-download ng postal ID form. So para ma-download yan, pumunta kayo sa mga search engine ninyo kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type ninyo ang postal ID form. At pagkatapos scroll down nyo na lang po hanggang sa makita ninyo itong PhilPos, yung may downloadable form na nakalagay. So i-click nyo na lang po yan. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po ito. At may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po ang download again. At kung may makita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang just once. So ito na po yung application form for postal ID card. So fill upan nyo na lang po lahat yan. Yang may mga kulay pula na check dyan, kailangan talagang fill upan yan. Huwag nyong i-blanco. Madali lang naman po fill upan yan kasi halos lahat dyan is personal information. So kayang-kaya na po yan. So i-download nyo po yan, ipaprint pagkatapos fill upan. At ang pangalawang requirements is yung proof of identity. So ano-ano nga ba ang mga proof of identity na tinatanggap nila? Una is yung birth certificate issued with the Philippine Statistic Authority or PSA or Local Civil Registry or LCR. SSSU MID, GSIS, passport, or driver's license. So yung mga nabanggit ko ay mga primary IDs and documents na tinatanggap nila. So kung wala kayo nun, kailangan ninyong magdala ng dalawang valid IDs or documents na nandito. So ulitin ko, kung secondary IDs or documents yung dadalhin ninyo, dapat dalawang IDs or documents na ang dadalhin ninyo. So pumili kayo ng dalawang secondary IDs or documents na nandito. Una is yung alumni ID, baptismal certificate, confirmation certificate, company ID, elementary or high school, form 137, IBP ID, NBI clearance, OWA ID, Pag-ibig ID, PhilHealth ID, Police clearance, PRC ID, Seaman's Book, Senior Citizens ID, School ID, Transcript of Records, TIN ID, at Voters ID. So take note po, ito yung mga secondary IDs. So kailangan ninyong magdala ng dalawa nito. At pangatlong requirements na dapat ninyong dalhin is yung proof of address. So magdala po kayo kahit isa sa mga proof of address na nandito. Una is yung barangay certificate issued with 3 months before your postal ID application, utility bills, electric, water, internet, cable at iba pa. Basta sa inyo po nakapangalan. Bank statement, credit card billing statement, certified true copy of list title issued by Land Registration Authority. So sa lahat ng mga proof of address na nabanggit, kung wala kayo talaga kahit isa sa mga yan, ang pinakamadaling kunin dyan is yung barangay certificate. At kung meron na kayong na-download na postal ID application form at na-fill upan nyo na ito at meron na din kayong proof of identity at proof of address, pwede nyo nang isubmit ang mga requirements kahit sa ang post office. At pagkatapos doon na kayo kukunan ng picture, fingerprint at signature. May itinalagang 261 postal ID capture station sa buong bansa.
At para sa mga nagtatanong kung meron bang malapit na capture station sa lugar namin. So ito po yung listahan ng mga capture station sa buong bansa. So para po sa NCR, nandito po sa Novaliches, Parañaque, Pasig, Quezon, Robinsons Malabon, SM Aurora, SM North EDSA, SM San Lazaro Manila, SM South Mall, Taguig City Hall, Valenzuela City of Venice Grand Canal. At meron din dito sa BMSM Manila, Makati City, Mandaluyong, Manila City, Marikina City, Muntinlupa City, tapos may mga address dito sa gilid. So hanapin nyo na lang po kung saan mas pinakamalapit sa inyong lugar. At meron din po sa Luzon, sa Cabuyao, Calamba, Cainta, Dasmariñas, Imus, La Trinidad, Legazpi City, Ligao City. Meron pa dito sa Lipa, Lubao, Mariveles, Malolos, Naga, San Fernando, San Pedro, San Isidro, Santa Cruz, San Miguel, Santa Rosa, SM Bacoor, SM Puerto Princesa, SM San Fernando City, Tarlac City, Taytay, Tuguegarao City, Ordanita City, Vigan City, Angeles City, Antipolo City, Apari, Aurora, Bacoor, Baguio, Baliwag, Batangas, Bayumbong, Binyan City, Cabanatuan City, at meron din po sa Visayas, sa Bacolod City, Cebu City, Dumaguete City, Iloilo, Kalibo, Lapu-Lapu, Mandawi, SM Cebu, Tacloban City, Tagbilaran City, at sa Mindanao meron din po Bayugan City, Cagayan de Oro, Cotabato, Davao, Kidapawan, Coronadal, Malaybalay, Pagadian, San Francisco, Surigao City, Tacurong, Tagum City, Zamboanga City. So hanapin nyo na lang po, nandito naman po yung address sa gilid kung saan yung exact location nila. At dahil sa centralized printing at database, garantisadong genuine ang inyong bagong postal ID. Kaya maraming kumikilala dito bilang valid ID. Kinikilala din ang postal ID kahit saan man sa mundo. At para po sa mga nagtatanong kung magkano ang magagastos, standard po ang price nito kahit saan. Para sa mga first time application, 504 pesos po yung magagastos ninyo. Para naman sa mga renewal application, 504 pesos pa rin yung magagastos. At kung ipaparas nyo ito, nasa 650 po yung mababayaran ninyo. At ang postal ID po ay ihahatid mismo sa inyong mga tirahan. Yes po, after ng application ninyo, mag-aantay kayo ng mga ilang araw para i-deliver nila yung postal ID ninyo sa inyong bahay mismo. So kung nasa Metro Manila kayo, nasa 15 working days bago dumating yung postal ID ninyo. At para naman sa mga other cities and provinces na outside Metro Manila, nasa 20 working days po bago dumating. At kung nasa remote provinces and islands, 30 working days po ito bago dumating sa inyo. At dapat nating tandaan na ang validity ng postal ID ay hanggang 3 years po. So kumuha ka na ng bagong PhilPost postal ID. Mas maganda at mas pinagkakatiwalaan.